Okay, let's dive into this. Kapag pinag-uusapan natin yung Rebolusyong Pilipino, di ba ang unang pumapasok agad sa isip natin ay yung mga bayaning may hawak na itak, mga sumusugod na may baril at duguan sa gitna ng labanan. The usual imagery, right? Pero sa paghimay natin layon, babaguhin natin ng konti ang nakasanayan nating pananaw. Kasi ipapakita ko sa inyo na ang pagkamit ng kalayaan, it's not just about raw courage and bloodshed. Meron itong napakatinding aplikasyon ng siyensya at teknolohiya. So, mapapaisip ka ngayon, sino nga ba talaga yung utak sa likod ng mga kanyon, kuta, tsaka yung mga pulburan na ginamit ni na Aguinaldo at Luna? Kadalasan kasi, nakatutok lang tayo sa mga sikat na general na nasa mismong frontline. At dahil dyan, madalas nating makalimutan yung mga taong literal na nag-imbento, nagdesenyo at nag-supply ng mga mismong sandatang ginamit nila. Sino yung tunay na mastermind sa likod ng masalimuot na lohistika ng ating revolusyon? At ito, brilliantly illustrates yung napakalaking contrast na to. Sa isang banda, nandyan yung itak at baril. Yung romanticized view natin ng kagitingan at matinding emosyon ng mga Pilipino. Pero sa kabilang banda, nandyan yung siyensya at matematika. Ito yung mga detalyado at eksaktong pamamaraan na nagsustain sa mga tropa natin para hindi sila agad maubusan ng bala o madaling mapatay ng kalaban. At dito na natin ipapasok yung main focus ng pagsusuri nating ito, walang iba kundi si General Jose Alejandrino, ang kinikilalang engineering architect o inhinyero ng Rebolusyong Pilipino. Unang bahagi, The Blueprint of a Hero, mula Belgium hanggang sa revolusyon. Para lubos nating mag-gets kung paano naging lihim na sandata ng ating bayan si Alejandrino, kailangan nating silipin muna yung napakabihirang background niya. I mean, hindi siya yung typical na revolusyonaryo na lumaki lang sa pag-ensayo sa paghawak ng sandata. Isinilang siya noong 1870 sa Binondo, Maynila. Pero heto yung nakakabilif. Noong 1880s, nag-aral siya ng chemical engineering sa Ghent, Belgium. Isipin niyo yun, isang Pilipino nag-aaral ng isang napaka-rare na STEM field sa Europe noong 1880s. Tapos habang nandun siya, hindi lang siya puro arala, naging aktibo rin siya sa propaganda movement kasama ng mga pambansang bayan natin. Actually, noong 1891, siya mismo yung tumulong kay Jose Rizal para mapublish yung sikat na nobelang El Filibusterismo. At nung sumiklab yung revolusyon noong 1896, nag-decide siyang umuwi ng Pilipinas. At yung desisyon niyang yun, grabe, game changer talaga. Bit-bit ang kanyang kaalaman sa chemicals at arms manufacturing, bumalik siya sa Pilipinas para ibigay ang kanyang talino sa bayan. Imagine, pwede naman siyang magstay na lang sa mga safe at tahimik na aklatan sa Europe, di ba? Pero hindi. Inalay niya yung kanyang world-class and highly technical skills direkta doon sa mismong war zone natin. Ikalawang bahagi, Engineering Independence, the Problem Solution Blueprint. So, the crucial point is, nung hinirang siya bilang general ng mga engineer sa ilalim ni General Antonio Luna, humarap siya sa isang napakalaking problema. Gusto kong isipin niyo yung kabanatang ito na parang isang massive high-stakes na engineering case study. Ang budget, zero. Ang maayos na equipment nung simula, zero din. Inatasan si Alejandrino na ipagtanggol ang isang buong bansa laban sa modernong puwersa ng mga dayuhan, pero wala siyang maayos na pondo at gamit. Paano mo ide-defend ang bayan sa ganyan sitwasyon, di ba? Dito talaga lalabas yung pagkahenyo niya. Tingnan natin kung paano niya ginawa ng paraan yung malaking problemang yan. Una, nag-design siya ng mga estratehikong trenches o kuta sa Caloocan at Bulacan na talagang nagpahirap at nagpabagal sa pag-advance ng mga tropang Amerikano. Ikalawa, at ito talaga for me yung pinaka-genius move, nagtayo siya ng mga secret laboratories sa gitna mismo ng masukal na kagubatan. At ikatlo, dahil walang pambili, gumawa siya ng sariling pulbura gamit lang yung mga available na local materials. Kumuha siya ng salitre, uling at asupre mula sa kalikasan at dumi ng hayop para makabuo ng bala. Literal niyang ginawang pabrika ng sandata yung gubat para lang masigurong protektado at patuloy na nakakalaban yung ating mga sundalo. Kaya ang gusto kong tumatak sa isip niyo sa pagsusuring ito, ang revolusyon hindi lang siya basta madugong labanan. Isa siyang seryosong engineering project. Pambihira, di ba? Yung pangarap nating kalayaan, hindi yan nananatiling buhay dahil lang sa galit o puro emosyon ng mga Pilipino. Naprotektahan yan at nasustain dahil sa napakahusay na aplikasyon ng siyensya at sa matinding diskarte ni Alejandrino. Ikatlong bahagi, the structural integrity of character.
Alam nyo, sa anumang paggawa niyang struktura, kailangan matibay yung pundasyon mo, lalo na kapag yumanig na ang lupa. At nung panahong yon, yung pinakamalakas na pagyanig, hindi naman nanggaling sa mga kalaban kundi dun sa matinding politika sa loob mismo ng gobyernong revolusyonaryo natin. Nandyan yung sikat na tunggalian ni na Aguinaldo at Luna. Ngayon, gusto kong linawin na hindi tayo nandito para mamili kung aling political faction yung tama o mali. Ang talagang nakakabilib kay Alejandrino dito kung paano niya na-maintain yung structural integrity ng personal niyang prinsipyo, steadfast dedication to duty. Imbes na magpadala sa drama, intriga at politika, nag-focus lang siya sa trabaho niya bilang inhinyero. Katapatan sa bayan at sa propesyon, hindi sa kung sinong personalidad. At hindi nawala yung dedikasyon niyang yon nung tumigil na yung putukan. Matapos yung digmaan, patuloy siyang naglingkod sa pamahalaan natin. Ginamit niya yung kanyang engineering mindset, this time, hindi na para gumawa ng kuta, kundi para i-champion yung national industrialization. Gusto niyang itayo yung matibay na pundasyon ng ekonomiya at infrastructure natin kasi alam niyang kailangan natin to bilang isang bansang naghahangad ng tunay na progreso sa panahon ng kapayapaan. Ika-4 na bahagi, the final schematic, a legacy forgotten. So, mapapatanong ka talaga, bakit sa tuwing nag-aaral tayo ng history natin, parang ang dalang mabanggit ng pangalang Jose Alejandrino? Kasi nga, mas madali at mas nakakaaliw alalahanin yung mga magigiting na nakasakay sa kabayo, sumisigaw at kumakaway ng espada sa unahan ng labanan. Madalas talaga naaagaw ng mga frontline generals yung spotlight kaysa dun sa mga taong nasa likod ng mga disenyo at blueprint. Pero heto ang katotohanan. True freedom requires a foundation of intelligence and technology, not just blood. Ito yung dahilan kung bakit napakahalaga ng kwento ni General Alejandrino hanggang ngayon, lalo na para sa inyo ng mga students at professionals sa STEM field. Ang siyensya, engineering at mathematics, nananatili ang mga pinaka-practical at pinakamalakas na sandata para sa nation building. Kailangan natin ng mga makabagong Alejandrino sa kasalukuyang panahon. Kaya bago natin tapusin ang paghimay na ito, iiwan ko sa inyo ang makabukaw isip na tanong na to. May kilala ba kayong ibang technical genius sa ating kasaysayan? Yung mga taong hindi man masyadong sikat sa mga history books pero nagkaroon ng napakalaking impact dahil sa talino at technical skills nila sa paghubog ng ating bayan? Pag-isipan niyo yan, baka sila naman yung susunod na dapat nating i-highlight. Maraming salamat sa pagsama niyo at patuloy tayong maging mausisa. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.